Marami sa atin, kaya hindi tayo nagiging masaya sa buhay o kung bakit hindi mapawi ang lungkot o ang takot sa ating kalooban, dahil ayaw nating tanggapin yung katotohanan sa buhay natin. Alam nating may sakit tayo pero hindi natin ito kaagad matanggap. Alam natin na mayroong hindi magandang sitwasyon sa buhay natin pero hindi natin ito kaagad matanggap. At alam ninyo, hindi naman din tayo minabadali ng Diyos na matanggap natin kaagad yung mga hindi magagandang sitwasyon sa buhay natin. God is patient with us in times that we cannot accept the reality of our lives. Because sometimes this reality in our lives mold our hearts to be more faithful to Him. Yung mga katotohanan sa buhay natin na nararanasan natin na kung minsan ay dinedenay natin o ayaw natin tanggapin, ito talaga yung hinahayaan ng Diyos na maranasan natin para mas maging matatag ang ating pananampalataya at mas maging malalim ang ugnayan natin sa Kanya. At ito nga yung nangyari sa mga alagad sa ating mabuting balita ngayong araw ng linggo. Sila'y isinama ng Panginoon sa bundok upang manalangin at doon niya habang nananalangin ang Panginoon kasama ang kanyang mga alagad, siya'y nagbagong anyo. Magandang araw po sa inyong lahat at binabati ko kayo mula dito sa chapel ng retreat house ng mga Franciscans of Mary or mga White Sisters na tinutuluyan namin dito sa Jerusalem, malapit po sa Old City. Tama po kayo ng dinig, ako po ngayon ay nasa Holy Land at alam din ninyo na may kaguluhan ngayon dito at kasalukuyan nandito lang kami palagi sa loob at palagi kami nakaalerto. Kung sakaling may hindi magandang mangyayari ay magtatago kami sa ilalim ng building na ito. Binigyan kami ng orientation na para manatili kaming ligtas, kinakailangan lang ay sumunod kami. Na kapag narinig namin yung sirena, kailangan namin pumunta doon sa ilalim ng building para masigurado ang aming kaligtasan. At kung tatanungin ninyo, natatakot ba ako sa mga oras na ito? May konting pangamba. Lalo na kanina, nung unang beses kong marinig yung sirena na narinig din po habang nagre-record ako ng aking reflection. At ito'y nasundan ng pangalawa, pangatlo. Pero ngayong bandang hapon, habang ako'y nananalangin, kahit papaano medyo nagkaroon ng gaan sa aking pakiramdam. Hindi dahil nasanay na lang ako dun sa mga tunog ng sirena o dun sa tunog ng parang mga paputok sa langit na naririnig namin sa labas mula dito sa loob ng retreat house, kundi nagkaroon ako ng kapanatagan dahil tinanggap ko yung katotohanan na nandito ako sa sitwasyon na ito. Kumbaga, hindi ako naging in denial doon sa sitwasyon. Alam kong wala akong magagawa, kundi ang ipagkatiwala ang aking sarili sa Panginoon. Marami sa atin, kaya hindi tayo nagiging masaya sa buhay o kung bakit hindi mapawi ang lungkot o ang takot sa ating kalooban, dahil ayaw nating tanggapin yung katotohanan sa buhay natin. Alam nating may sakit tayo pero hindi natin ito kaagad matanggap. Alam natin na mayroong hindi magandang sitwasyon sa buhay natin pero hindi natin ito kaagad matanggap. At alam ninyo, hindi naman din tayo minabadali ng Diyos na matanggap natin kaagad yung mga hindi magagandang sitwasyon sa buhay natin. God is patient with us in times that we cannot accept the reality of our lives. Because sometimes this reality in our lives mold our hearts to be more faithful to Him. Yung mga katotohanan sa buhay natin na nararanasan natin na kung minsan ay dinedenay natin o ayaw natin tanggapin, ito talaga yung hinahayaan ng Diyos na maranasan natin para mas maging matatag ang ating pananampalataya at mas maging malalim ang ugnayan natin sa Kanya. At ito nga yung nangyari sa mga alagad sa ating mabuting balita ngayong araw ng linggo. Sila'y isinama ng Panginoon sa bundok upang manalangin at doon niya habang nananalangin ang Panginoon kasama ang kanyang mga alagad, siya'y nagbagong anyo. Bakit ba ito ginawa ng ating Panginoon? Sapagkat noong sila'y papuntahan sa Jerusalem upang harapin yung tatanggapin ni Jesus na kamatayan at pagpapakasakit para sa atin,
Ipinapaliwanag ito ni Jesus sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng mga pahiwatig o kung minsan nga napakadirekta ng sinasabi ni Jesus na ito yung daranasin ng anak ng tao, pero hindi ito matanggap ng mga alagad. In denial sila. Kaya nga doon sa bundok, pinatunayan ng Panginoon sa kanila na kailangan ninyong tanggapin yung pagpapakasakit at kamatayan na dadanasin ko sapagkat ito lamang yung daan patungo sa kalwalhatian. At yung kalwalhatian na yun ay ipinasilip ni Jesus sa kanyang mga alagad sa kanyang pagbabagong anyo. At ganoon naman ang Panginoon, kahit papaano ipinasisilip niya tayo at binibigyan ng pag-asa na kung ano yung naghihintay pagkatapos ng ating mga pinagdaraanang pagdurusa at paghihirap. At ito yung siguro ipinapaalala din sa amin na ngayon ay nangangamba, ngayon ay medyo natatakot dahil sa sitwasyon na hindi naman namin inaasahang aabutan namin dito sa Israel. Na wala kaming magagawa, dapat naming tanggapin yung katotohanan na nandito na kami at may kaguluhan nga kami na inabutan dito at siguro hindi pa kami makakauwi kaagad. Nandun sa pagtanggap nagsisimula ang pag-unawa. At sa pananalangin, doon natin makikita yung mas malawak na perspektibo kung bakit ito hinahayaan ng Panginoon na maranasan natin. Halimbawa, siguro para sa akin, ito'y pagkakataon para mas lalong tingnan yung aking ministry na panandalian ay iniwan ko sa Pilipinas para mas pahalagahan ko ito. O makita ko rin yung halaga ng buhay na ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. At makita ko rin kung gaano naging mapagpala ang Panginoon sa akin sa loob nitong 7 taon ng aking pagkapari. Kasi hindi pa ako nagkaroon ng mahabang panahon para mag-retreat at magdasal in a very personal way nitong nakaraang taon dahil ang naging napakaabala ko at maaaring ito yung ginagawang paraan ng Diyos para pahinto din ako sandali para manalangin at tingnan mo lamang sa malayo yung aking buhay at yung aking paglilingkod na ginagawa bilang pari. At siguro sa ibang mga kasama namin dito, alam kong may ibang karunungan din ang Diyos na nais iparating sa kanila dahil sa sitwasyong ito. At itong ibig sabihin ng pag-akyat sa bundok ng ating Panginoon kasama ng kanyang mga alagad. When we are on top of a mountain, we see things in its wider perspective. Para bang nakikita natin ang katotohanan ng buhay natin sa mata ng Diyos. Mas malawak, mas marami tayong nakikita, hindi limitado ang ating pananaw. At ito ang nangyayari kapag sinasamahan natin si Jesus sa ating pananalangin. Mas lumalawak ang ating pananaw, kaya yung takot, hindi ito yung nagiging malaki sa ating puso. Ang mas nakikita natin ay yung pagtitiwala sa Kanya at yung kabutihan ng Diyos sa kabila ng lahat ng mga nangyayaring ito. Alam ninyo, napakabuti ng Diyos dahil sa kabila ng kaguluhang ito, nandito kami sa isang retreat house na malapit sa Old City. Sinasabi ng marami na kapag malapit ka dun sa Old City, mas ligtas ang sitwasyon dito dahil mas marami yung military presence dito at strategically, yung Israel, naglagay sila ng mga devices na mag-i-intercept ng mga missiles para hindi tamaan itong mahalagang lugar na nandito sa Old City, kasama na yung Grand Mosque ng mga Muslim at yung mga holy sites ng mga Kristiyano, at marami ding mga government buildings at marami ding mga tao na nandito sa paligid na ito. Kaya ito'y protektado ng Estado. At ito yung isang bagay na maaaring hindi madaling makita, lalo na kapag ang nakita lang natin ay yung pangamba o yung takot na dala ng sitwasyon. Magkakasama kami, nagkakaroon kami ng oras na manalangin at nagkaroon pa nga kami ng sharing tungkol sa mga naging karanasan namin dito sa pilgrimage. At kanina, may mga tao na hindi madalas na nagre-reach out sa akin, nag-message sila at nangangamusta. Ito yung naging pagkakataon para magkaroon ng kamustahan, magkaroon din ng pagpapalalim ng ugnayan dun sa mga tao, mag-reach out yung mga kaibigan. Mayroong maraming magagandang nangyayari sa kabila ng hindi magandang sitwasyon. At yung kasama nga namin, si Father Julius, nagse-celebrate pa ng kanyang birthday today. So, kapag nananalangin tayo, ipinapakita ng Diyos na marami pang ibang mga bagay na nangyayaring mabuti
kaysa sa sitwasyong masama na kinakaharap natin. Kaya napaka-importante na tayo ay umakyat sa bundok ng panalangin. At nakakatuwa na kapag tayo nasa simbahan, palaging paakyat ang altar. Palagi itong nasa taas ng santuaryo sapagkat pinapaalala sa atin na sa tuwing tayo nagsisimba, sa tuwing tayo nagdiriwang ng banal na Eucharistia, umaakyat tayo sa bundok at doon nakikita natin ang Panginoon. At ang Panginoon ipinapakita sa atin ang katotohanan ng buhay sa isang mas malawak na perspektibo. Kaya ngayong ikalawang linggo ng Kwaresma, ipinapaalala sa atin na maging malalim tayo sa buhay panalangin. Isa ito sa mga haligi ng panahon ng Kwaresma, prayer, fasting, and almsgiving. At hindi tayo makapagbibigay sa kapwa kung hindi tayo nananalangin. Dahil sa panalangin natin, mas nakikita yung pangangailangan ng ating kapwa. Hindi tayo makapag-aayuno at makapagtsatsaga sa pag-aayuno. Hindi tayo makapagtitiis ng mabuti kung hindi natin nakikita ang malalim na kahulugan nito sa panalangin. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, sana'y maging malalim tayo sa panalangin at sana kung paanong nagbagong anyo ang ating Panginoon sa harap ng kanyang mga alagad, unti-unti ring baguhin ni Jesus ang ating mga perspektibo sa buhay, baguhin ni Jesus ang ating pagkatao, baguhin ni Jesus ang ating pananaw tungkol sa mga paghihirap na nararanasan natin sa mundong ito at sa buhay natin. Samahan niyo po ako sa pananalangin para sa kapayapaan dito sa Israel at sa mga lugar na nakararanas ngayon ng kaguluhan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pag-asang dulot ng iyong anak na si Jesus na nagpakita sa kanyang mga alagad, sa kanyang pagbabagong anyo, kasama sina Moises at Elias. Pinasilip sa kanila ang kalwalatiang naghihintay pagkatapos ng pagpapakasakit at kamatayan ng iyong anak na si Jesus. Sana'y makita din namin na pagkatapos ng aming mga pinagtitiisan sa mundong ito, ay mayroong naghihintay para sa amin na gantimpala sa langit, o di kaya naman ay makita namin ang mga mabubuting bagay na ipinagkakaloob mo sa kabila ng aming mga hirap na dinadanas sa mundong ito. Nawa Panginoon, tulungan mo ang mga nagdurusa sa panahong ito, ang mga nangangamba dahil sa digmaan dito sa lugar na aming kinaroroonan, sa iyong minamahal na banal na lungsod. Pagpalain mo po ang puso ng mga namumuno sa pamahalaan upang sila ay magbago ng kalooban at huwag nang ipagpatuloy ang karahasang ito. Pinagdadasal po namin na protektahan mo ang mga inosente. Hindi lang po kami na mga bisita dito sa lugar na ito, kundi ang lahat ng mga naninirahan dito at lahat ng apektado sa mga kaguluhang ito. Nawa Panginoon, kami ay makaligtas mula sa anumang kapahamakan. Protektahan mo kami at hayaan mo kami ay makauwi ng ligtas sa aming tahanan sa Pilipinas. At gayon din naman ang lahat ng mga dayuhan na naririto naway makauwi ng ligtas sa kanilang mga sariling bayan. At nawa Panginoon ay masilayan namin ang tunay na kapayapaan na sa iyong biyaya lamang magmumula at sa pagbubukas ng kalooban ng mga namumuno upang tanggapin nila ang iyong biyaya. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.